Ilang water refilling stations nagtaas na ng presyo ng tubig. Ngayon po ay hindi namin masabi na kumikita, hindi rin namin masabing nalulugi, pero siguro break even. Mga lugar sa Metro Manila na mawawalan ng tubig, patuloy na nadadagdagan. We redirect resources to provide support for these affected customers as we continue to work on additional supply. Economic manager at ilang senador nagbabala sa masamang epekto ng reenacted budget sa ekonomiya at infrastruktura ng bansa. Pangulong Rodrigo Duterte muling nagpahiwatig na tatanggalin ang ilang opisyal ng pamahalaan. And I will be firing another set of officials. I'm sorry. Serye ng mga concerts iahandog ng Wish 1075 sa mga Dabawenyo sa pamamagitan ng Wish Bus. Una sa ating mga balita, nagtaas na ng presyo ng itinitindang tubig ang ilang mga water refilling stations sa mga lugar na apektado ng madalas na water interruption. Pero ang Department of Trade and Industry nagbabala sa mga water refilling station na magsasamantala at basta na lamang magtataas ng presyo. Ito ang balita ni Mon Hokson. Halos hindi lumilipas ang 1 minuto at mayroong tumatawag sa water station ni Jay. Iba't ibang tao at tawag, subalit iisa ang tanong. Anong oras dadating ang delivery na tubig? Puyat pa si Jay dahil madaling araw na sila nakauwi mula sa Sampaloc, Manila. Doon daw kinukuha ang tubig na ibinebenta nila dito sa Mandaluyong. Dahil hindi na mapuno-puno ang kanilang tangke dahil sa mahinang water pressure. Ang dating 1 galon na tubig na nagkakahalaga ng 30 pesos, 50 pesos na ngayon. Pampuno raw sa nagagastos na krudo sa inaangkat nilang tubig sa Sampaloc. Dahil ayaw nilang masira sa mga customer, nakahanda silang mapuyat gabi-gabi kahit walang masyadong kita. Mahirap po dahil siyempre naapektuhan yung negosyo natin. Kaya ang ginagawa po namin, nag-aangkat kami sa Sampaloc para lang meron kami continuous supply. Sa ngayon po ay hindi namin masabi na kumikita, hindi rin namin masabing nalulugi, pero siguro break even. Si Mang Ariel nakahandang magbayad kahit abutin pa daw ng 100 ang presyo ng tubig. May mainom lamang silang mag-anak. Minsan daw ay marumi ang tubig na lumalabas sa gripo kaya hindi nila mainom. Gigising ka ng madaling araw para mag-ipulan ng tubig. Parang ihi lang ang lumalabas sa gripo. Minsan marumi pa. Kalakalawang, ganun. Sir, wala naman tayong magagawa. Talaga kailangan natin ng tubig. Saka kung hindi ka bibili ng tubig, iinumin mo, di baka mas mahirap pa. Baka magkasakit ka pa. Lalo mas malaki gagastusin mo. Si Andrea naman, sa maliit na pangangatawan, nagbuhat ng 1 galong tubig. May magamit lamang sila sa bahay. Marumi rin daw ang tubig na lumalabas sa gripo nila kapag umaga, kaya kahit medyo mahal, willing siya magbayad. Syempre, wala namang magagawa parang for safety and na din. Puro kasi kami babae sa bahay so walang choice. Dito sa Mandaluyong, normal na senaryo ngayon na makakita ka ng mahabang pila ng mga balde upang makapag-igib lamang ng tubig. Kahit mahina ang tulo at aabuti ng ilang oras, sabi nga nila, willing to wait, makakuha lamang ng tubig na magagamit. Kapansin-pansin na nagsara na rin ang ibang laundry shop at water station sa Mandaluyong dahil sa kawalan ng tubig. Samantala, bukod sa mataas na presyo ng tubig, medyo mataas rin ang presyo ngayon ng mga binebentang drum ng tubig. Sa isang residential area sa Mandaluyong, 350 pesos ang benta sa isang drum na sana ay mabibili mo lamang sa halagang 150 hanggang 200 pesos. Nagbabala naman ang Department of Trade and Industry sa mga magsasamantala na magtaas ng presyo ng tubig sa mga water refilling station. Hindi sila pwedeng magsamantala dahil papasok na ang DTI. Hindi porky refilling lang sila ay hindi na namin sakop. Siyempre, the fact na binubotan nila yan para inumin, papasok na ngayon ang jurisdiction ng DTI. Mag-iikot na rin ang DTI sa mga water refilling station sa mga apektadong lugar upang tignan kung makatwiran ang pagtataas ng presyo sa mga ibinebentang bottled water. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Mandaluyong City.
Patuloy na nadaragdagan ang mga lugar sa Metro Manila na mawawalan ng supply ng tubig batay sa pinakahuling abiso ng Manila Water. Kabilang sa mga lugar na makararanas ng water service interruption ang Makati, Taguig, Maynila at Quezon City. Ito ang balita ni Joanne Lano. Mas marami pang mga residente na sineserbisyohan ng Manila Water ang mawawalan ng tubig simula ngayong araw. Sa pinakahuling abiso ng Manila Water sa kanilang mga social media account, makararanas ng 6 hanggang 20 oras na water service interruption ang ilang barangay sa Makati, Manila, Marikina, Parañaque, Pateros, San Juan, Taguig at Quezon City. Apektado pa rin ito ang malaking bahagi ng Pasig at Mandaluyong City. Dahil dito, kanya-kanya ng ipon ng tubig ang mga residente sa takot na maubusan ng supply. Gaya na lamang ni Mang Victor na simula pa kagabi ay nag-imbak na ng tubig. Nag-aabisyo na kagad ang barangay, yung kapitan namin active dito sa amin. Kaya maaga kami nag-iipon para laging handa. Maagang naabisuhan ang ilang residente dahil nagpakalat ng pamphlets ang mga barangay sa kanilang mga nasasakupan, habang ang iba may mga rumorondang tanod. Manila Water for schedule of water interruption starting 5 p.m. up to 4 a.m. Pero ang iba sa ating mga kababayan dismayado dahil sa anilay kawalan pa rin ang abiso ng Manila Water. Hindi nga po kami nakapaghanda kasi bigla lang napakahirap po na walang tubig. Sa ngayon, sinisikap na ng Metropolitan Water Works and Sewerage System na maibalik ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Metro Manila. Nakikipag-ugnayan na ang MWSS sa National Water Resources Board upang payagan ang Manila Water na i-activate ang kanilang mga deep well na kayang mag-supply ng hanggang 100 milyong litro ng tubig kada araw sa kanilang mga customer. Pinakikiusapan na rin nila ang Maynilad na mag-share ng nasa 50 million liters ng tubig kada araw sa Manila Water. Kabilang dito ang pagde-deploy ng mga water tanks na magrarasyon ng tubig sa nasa 50,000 bahay. Sa kabila nito, tiniyak naman ng MWSS na hindi makakaapekto sa mga customer ng Maynilad ang gagawing pagbibigay ng dagdag na water supply sa Manila Water. We made sure that it will not affect their consumers and be certified that indeed they can afford to give 50 million liters per day to Manila Water in the meantime without affecting their own. Inatasan na rin ng MWSS ang Manila Water na i-activate at paganahin ang kanilang treatment plant sa Cardona, Rizal upang makapagdagdag ng nasa 100 milyong litro ng tubig kada araw. Plano rin nila na dagdagan ng 200 million liters per day ang alokasyon ng tubig sa Manila Water upang masuplayan ang mga customer nito sa Eastern Zone. We want to assure the public and our customers that Manila Water is not leaping and making sure that we pinpoint which customer area is affected on a daily basis. We redirect resources to provide support for these affected customers as we continue to work on additional supply. Joanne Lano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Magdamag na nagrasyon ng tubig sa mga residente ng Mandaluyong City ang mga bumbero ng lungsod. Pero ang ilan ay hindi pumila sa rasyon ng tubig ng mga bumbero kundi direktang kumuha ng tubig sa fire hydrant. Ito ang balita ni Asher Katapan Jr. Halos bawat kalye sa mga residential area sa Mandaluyong City kagabi ay mayroong makikitang fire trucks na nagrarasyon ng tubig sa mga residenteng apektado ng shortage ng water supply. Mula pa sa ibang syudad sa Metro Manila ang ilan sa mga fire volunteers na ilang araw nang nagbibigay ng ayuda sa mga apektadong residente. Umpisa kami ng mga 9 pa eh. Actually 4 days straight na kami. Hanggang kailan? Anong oras kayo mamaya? Siguro mga 2 a.m. Hanggang kaya pa pwede tumulong. Ngunit dahil sa mahina o walang supply ng tubig sa lugar, maging ang mga bombero ay nahihirapang maghanap ng fire hydrants na mapagkukuhanan ng tubig. Yun ang tubig kasi problema yung hydrant limited talaga. Dahil mahina ba? May ibang hydrant na meron? Yung ibang hydrant talaga naka-close na wala ka talaga mauwang water. Mas pinipili naman ng ilang mga residente na makakuha ng tubig direkta mula sa mga fire hydrants kahit na ipinagbabawal ito. Ayon sa isang residente, mas malinis ang tubig na mula mismo sa mga fire hydrants kaysa ang mga inirarasyon ng mga fire trucks.
Kaya naman kahit na mahina lang ang daloy ng tubig mula sa fire hydrants, nagtsatsagang mag-igib dito ang ilang apektadong residente. Kabilang barangay po kami. Dito, ba't dito kayo kumukuha ng tubig? Ito lang talaga pwede namin pagkuha na kasi yung mga nandiyan sa may bumberong yan, may mga latak na, binibigay pa nila. Pinagtsatsagaan lang namin. Tapos dito, bawal naman daw kumuha ng kami. Dahil gawa ng marereport daw sa Manila Water. Kahit pasado hating gabi na ay mahaba pa rin ang pila ng mga umiigib sa iba't ibang lugar sa lungsod. Tumutulong naman ang ilang kawani ng barangay upang mapanatili ang kaayusan, lalo na't hindi maiiwasan ang magkairingan sa pila ang ilang residente. Tumatanggi ring magrasyon ang mga bumbero kapag may mga pagtatalo-talo sa pila upang makaiwas rin sa gulo. Yun nga po ayaw nila lang nakakita o nakakarinig ng medyo magulong mga tao. Ano po ginagawa nila pagka nakakarinig sila? Ayun, umaalis po sila. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Mandaluyong City. At kaugnay ng balitang yan, makakausap po natin sa linya ng ating komunikasyon si Fire Chief Inspector Jude De Los Reyes, ang tagapagsalita po ng Bureau of Fire Protection. Magandang hapon po, Ginoong Jude. Yes sir, magandang hapon po, Sir Jude. Ano po ang masasabi niyo sa nakita ninyong report ng aming reporter kanina na talagang itong mga residente dito sa may bandang Mandaluyong area ay sa fire hydrant na kumukuha ng tubig dahil parang namimili sila dahil madumi yung tubig na nakukuha dun sa tangke ng bumbero? Opo, naintindihan naman po namin yun, no? Pero kailangan po na ma-manage po natin to na in such a way na magiging orderly yung pagpila nila doon sa pagkuha ng tubig. Pero kung pagkukuhanan po nila ng tubig yung fire hydrant ay sana po hindi muna nila gagawin yan. Makipag-coordinate na po sa mga local government officials natin. Kasi po ang mayroong authority lang para mag-tap and operate yung hydrants na yan ay ang mga fire volunteers and of course yung mga firefighters natin sa Bureau of Fire Protection. Lumalabas po ba mayroong danger o panganib pagka sila mismo ang nag-operate o nagbukas ng tubig dyan sa may fire hydrant? Kasi po baka masira ito at ito ay talagang minamanage po namin na maayos. Meron po kasi ng pangbukas dyan, no? Ang tinatawag namin ay parang susi in order to open it properly, yung mga fire hydrants natin. Sir, alam po noong kanina na na-interview ng aming reporter na labag ito sa batas. Ano po ba ang kakaharapin ng sino man na pumapasok po ba ito sa pilferage, sir? Ang nagmamanage talaga dyan with regards to na dapat hindi nila tinatamper ay yung mga ating mga pulisya. So and even with the assistance of local government units. Ang sa amin lang naman sa Bureau of Fire Protection is our full access with regards to the needing of if we need to tap water from fire hydrants to the fire truck. Sir, ano po ang panawagan ninyo sa ating mga kababayan na talagang nahihirapan sa rasyon ng tubig at sa supply ng tubig at kailangan din naman po ng tulong ng BFP, sir? Opo, ang panawagan po lang namin is just to coordinate with the local government units kasi sila po yung namamahala on how, paano nila yung proper scheduling at saka paano mag-coordinate dun sa mga local government na, sa ating mga fire volunteer fire brigade na sila yung nagko-convey ng water from fire hydrants to their community. So sa amin po naman, we are ready to intervene pagka nangangailangan na, but we just have to be directed by the local chief executive, which is the mayor ng isang locality. For example, sa Mandaluyong, yung dapat yung directive from the city mayor ng Mandaluyong will have to be directed to the local firefighters natin dun na naka-assign dun sa Mandaluyong City. Sa panig naman po ng VFP, sir, ano po ang panganib na sakali pong magkasunog at yung fire hydrant na dapat nakukunan nyo ng tubig, nabuksan na ng mga residente? Meron naman kaming alternative sources, no? Lalong-lalo na pag yung mga hydrants na yun na natamper na nating mga kababayan ay kung wala din naman yung itong pressure, so hindi po rin namin nagagamit yan. So the water concessionaires are telling us kung ano yung tamang locations at kung nasaan yung mga high pressure na fire hydrants, ay yun ang gagamitin natin. Remember, meron din tayong other types of fire hydrants na spring type na hindi ito nabubuksan. So ito ay nabigyan na ng aming mga firefighting units ng mga susi or lever key para ito ay ma-operate.
So alam na namin kung saan ito nakalocate, and yung mga pressure or high pressure na fire hydrant, alam na namin kung saan namin pupuntahan. Alright, maraming salamat po. Fire Chief Inspector Jude De Los Reyes, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection. Pinaiimbestigahan na ng 2 kapulungan ng Kongreso ang nangyayaring water crisis sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Nananawagan naman sa Pangulo ang ilang mambabatas na i-certify as urgent ang ilang panukalang batas na naglalayong masolusyonan ang problema sa tubig sa bansa. Ito ang balita ni Grace Casin. Ipatatawag ng Kongreso ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System, ang 2 water concessionaire na Maynilad at Manila Water at National Water Regulatory Board para pagpaliwanagin sa nangyayaring water service interruptions sa Metro Manila. Sa resolusyong inihain ni Senate President Vicente Soto III, nakasaad na kailangan ng agarang masolusyonan ang problemang ito dahil libo-libong mga pamilya na ang apektado sa kakulangan ng supply ng tubig, isama pa ang mga paaralan at ospital. Sa isang pahayag, sinabi nito na kapag hindi agad nasolusyonan ang problema, mas malaki pa ang pinsalang maidudulot nito sa bansa. May hiwalay na resolusyon ring nakahain sa Kamara na nananawagan ng hiwalay na investigasyon patungkol sa water shortage. Samantala, nananawagan si One Pacman Party List Representative Mikey Romero sa Malacanang na i-certify urgent ang Department of Disaster Resilience Bill. Kapag naisabatas-an niya ang panukala, mas mapapadali umano ang response ng pamahalaan sa iba't ibang uri ng kalamidad at krisis. Sa ilalim ng panukalang batas, ang Department of Disaster and Resilience ang tututok sa lahat ng issue patungkol sa disaster and climate change preparedness, prevention, mitigation, response, recovery at rehabilitation. Pasok umano rito ang nararanasang epekto ng El Nino sa bansa. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagpahayag din ng duda ang Malacanang sa dahilan ng water shortage sa Metro Manila. Kaugnay nito, iimbestigahan ng tanggapan ng Pangulo ang water shortage sa ilang lugar sa National Capital Region. Ito ang balita ni Rosa Lico. Lumalawig ang epekto ng kawalan ng tubig sa ilang bahagi ng Metro Manila at kahit ang tagapagsalita ni Pangulong Rodrigo Duterte, nakaranas din ito. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, biglang nawala ng supply ng tubig sa kanilang bahay habang naliligo siya kaninang umaga. Nagpahayag ng duda ang Malacanang sa tunay na dahilan ng water service interruption sa ilang bahagi ng Metro Manila. Kaya pinaiimbestigahan na rin ito ng tanggapan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ay nga, di ba sabi ko, inefficiency yan, mismanaged. So therefore, the water shortage is... di artificial lang yun. Kung ganon. If the source is puno and another concessionaire has puno also, ay bakit naman yung isa nga hindi? Ayun ang logic doon. Noong nakalipas na linggo pa, biglaan ang pagkawala ng supply ng tubig sa ilang bahagi ng Metro Manila na pinagsisilbihan ng water concessionaire na Manila Water. Una nang ipinahayag ng kumpanya na dahil ito sa nararanasang El Nino, lumalawig na service connections at atrasadong water infrastructure projects. Ayon naman kay Panelo, titiyaking mapapanagot ng administrasyon ang mga nasa likod ng krisis, oras na mapatunayang manipulado ang kawalan ng tubig sa ilang bahagi ng Metro Manila. Yung concessionaire, sir, pwede silang ma-held accountable for it? Siyempre, kung silang may kasalanan, we'll make sure that they will be accountable. Naipunto naman ang opisyal na dapat nang magkaroon ng kani-kanyang water reservoir ang mga syudad at probinsya dahil sa nangyaring water shortage. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Bukod sa Pilipinas, nakakaranas din ng problema sa supply ng tubig ang ilang bansa. Subalit, nakahanap naman ng paraan ng ilang inventor kung paano makakakuha ng malinis na tubig. Isa dito ang likha ng isang Filipino inventor na portable water treatment device. Ito ang balita ni Ray Pelay. Napakahalaga ng malinis na tubig sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas nagkakaproblema sa tubig, kundi maging sa iba pang mga bansa. Ayon sa United Nations, sa buong mundo ay nasa 2.1 bilyon na tao ang hindi naaabot ng malinis at ligtas na inumin. Nasa 1.5 milyong mga bata naman ang namamatay kada taon dahil sa sakit na diarrhea. Ang ibang lugar, lalo na sa mga disyerto, ay pahirapan kung papaano magkakaroon ng tubig.
Pero ang ilan ay nakahanap ng diskarte. Gaya lamang sa Yemen at Morocco kung saan nagtatayo sila ng mga net para masagap ang hamog. Ginagamit nila ito maging sa pagtatanim. Dito naman sa Pilipinas, naidokumento na ng UNTV News noong 2015 ang imbento ni Mang Ernesto Lamuntog na portable water treatment device. Pwede nitong linisin ang tubig ulan o kaya'y mula sa sapa, ilog at kahit tubig baha. Sa demo ni Lamuntog sa VMMC Golf Course noong 2015, umigib siya sa lugar na may naipong tubig at hinaluan pa ng lupa. Nilagyan ito ng chlorine para patayin ang ilang bakterya at coagulant para naman humiwalay ang ibang elemento. Pagkatapos ng ilang minuto ay nagsagawa ito ng potability test upang masiguro kung sakto ang ginawang proseso. Ibinuhos niya ito sa portable water device na may cartridge filter para sa unang pagsala at multimedia filter sa bandang ibaba. Para patunayang malinis ay una niya itong ininom. Nagkakahalaga lamang ng 2 pesos and 50 centavos ang gastos sa kada 5 galon ng tubig baha, habang 25 centimos lang sa kada 5 litro ng tubig ulan. So yun yung nagpapatunay na ang tubig na yung madaduming ng kinukuha natin ay nainom after going through the process. Yun. Ang isang unit nito ay kayang suplayan ang 10 household sa loob ng 6 na buwan. Nagamit na umano ang daang units nito nang manalasa ang bagyong Pablo sa Compostela Valley at sa cholera outbreak sa Catanduanes. May inalok-anya siyang mga ahensya ng gobyerno subalit hindi anya ito gaanong pinansin. Ilang mga dayuhan ang nagkaroon ng interes sa kanyang imbensyon subalit hindi niya ito ipinagbili. Ray Pilayo, UNTV, News and Rescue, Quezon City. Patuloy na bumababa ang mga level ng tubig sa iba't ibang dam sa Luzon. Base sa record ng Pag-asa kaninang alas 6 ng umaga, ang Angat Dam ay nasa 199.63 meters pero may 20 metro pa ito bago bumaba sa critical level na 180 meters. Bumagsak naman sa 68.74 meters ang Lamesa Dam na mas mababa sa critical level na 69 meters at pinakamababa sa nakalipas na 21 taon. Bumaba rin ang level ng tubig sa Binga, San Roque, Pantabangan at Magat Dams. Halos wala namang paggalaw at bahagyang nadagdagan pa ang tubig sa Ipo, Ambuklaw at Kaliraya Dams. Samantala, humingi na ng permiso sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP at Department of Agriculture para sa pagsasagawa ng cloud seeding sa ilang lugar sa Northern Luzon. We're hoping that with the rains there, merong mga cloud formation na pwede nang bumbahin para bumagsak at magiging makapal yung ulan. Ilang hakbang ang ipinatutupad ngayon ng Department of Health upang makapagtipid ng tubig sa mga ospital. Isa dito ang One Watcher per Patient Policy. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Maghihigpit na ang Department of Health sa mga ospital na apektado ng water shortage. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, isang bantay na lang ang papayagan para sa bawat pasyente. Ayon sa kalihim, layo ng pulisya na makatipid sa supply ng tubig ang mga ospital. Sana po maintindihan ng mga magulang kasi kung hayaan natin na lahat 3, tag-4, ubos ang tubig natin. Mahirap po talaga kasi konting kilos tubig po yung kailangan kasi kada hahawak ka sa pasyente kailangan magugas ka muna ng kamay. Kaya malaki po talagang problema pag tubig na wala. 5 ospital sa Metro Manila ang prioridad na mabigyan ng tubig araw-araw ng Manila Water dahil sa maselan na kondisyon ng mga pasyenteng nakakonfine sa mga ito. Rizal Medical Center, the National Center for Mental Health, this hospital, NKTI, the PCMC, as well as the Quirino Memorial Medical Center. Ayon sa Executive Director ng NKTI na si Dr. Rosemary Rosette Liquete, kung mababawasan anya ang supply ng tubig sa pagamutan, maapektuhan nito ang mga dinadialysis na pasyente. Paliwanag ng mga doktor sa NKTI, lilipat muna sila sa peritoneal dialysis kaysa sa hemodialysis upang makatipid sa gagamiting tubig. Yung peritoneal dialysis fluid, yun yung ilalagay sa sa abdominal cavity ng pasyente, and then magwa-wash out yon paglabas niya
to empty na lahat yung mga toxins ng body. So it doesn't require water to the machine. So ang kailangan lang doon, mga hand washing. And we may have to suspend and slow down the dialysis. It doesn't have to shut down everything, but we really need prioritize the critical patients. Nakipagpulong din ang pamunuan ng ISAB Medical Center at Philippine Lung Center of the Philippines kay Secretary Duque kaninang umaga. Tiniyak naman ng mga ito na normal pa ang operasyon sa kanilang mga ospital at may sapat silang supply ng tubig. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. Apektado na ng nararanasang El Nino sa bansa ang ilang poultry farms sa Negros Occidental. Ilang manok na ang namatay dahil sa matinding init ng panahon. Ito ang balita ni Lane Moreno. Ramdam na rin ng poultry industry sa Negros Occidental ang epekto ng labis na init ng panahon. Ayon sa ulat ng Provincial Veterinary Office, umabot na sa halos 200,000 piso ang pinsala ng El Nino sa mga poultry products bunsod ng pagbaba ng produksyon ng broiler, layer at free-range chicken. So based sa monitoring sa aton mga field personnel, damo sa nag-complain sa nagasalagod sa layer nga ilang production from 95% kalabanan subong na naog ara na lang sa 72 to 75%, no. Kabilang sa mga apektadong lugar ay ang mga bayan ng Kawayan, Kabangkalan City, Binalbagan, La Carlota City, La Castillana, San Enrique at Bagos City. Dito sa isang farm sa Bagos City, nasa 200 broiler na ang namatay dahil sa init. May ara na. Ang kakapatay subong amo gina siya stroke, heat stroke gina siya kay gakaya ang manok basta gakaya gani butsilingon kung gakaya siya heat stroke gina siya. Paalala ng Provincial Veterinary Office, laging bigyan ng tubig ang mga alagang hayop, maayos na ventilasyon, huwag ibabad sa mainit na panahon at bigyan ng electrolytes ang mga manok. Samantala, tiniyak naman ng Provincial Veterinary Office na sapat ang supply ng manok at itlog sa kabila ng epekto ng El Nino sa poultry industry. Lane Moreno, UNTV News and Rescue, Negros Occidental. Nalulugi na rin ang ilang magsasaka sa Caraga Region dahil sa nararanasang matinding init ng panahon. Magkakaloob naman ng mga binhi ng gulay at mais ang Department of Agriculture bilang ayuda sa mga magsasaka sa rehiyon. Ito ang balita ni Raymond Octobre. Nasa 20,000 piso na ang nagagastos ni Mang Roger Donoso sa patubig sa kanyang mahigit 1 ektaryang palayan sa Butuan City mula nang makaranas ng matinding tagtuyot ang bansa. Nakatitipid lang niya siya ng malaki kung uulan dahil hindi niya kailangan gumamit ng maraming krudo para sa water pump ng patubig. Kahit umani sila ng marami ngayon, hindi pa rin ganun kalaki ang kanilang tubo dahil sa laki na rin ng kanilang ginastos. Tungod sa init, medyo mo break even lang ko sa high. Tabla lang ba, makagawas ng kapital, ganun sa lang ko mga 5,000. Kaya gasto na ako din ng labor. Tanan, mahal ng libor. Bilang tugon ng Department of Agriculture Caraga sa epekto ng El Nino, noong nakaraang taon pa ay nagbigay na ang ahensya na nasa 200 pump at engine sets sa mga magsasaka ng palay sa rehiyon. Nakahanda na rin ang mga ipagkakaloob na binhi ng gulay at mais para sa apektado ng El Nino kagaya ni Mang Roger. Bagamat makikita ang pagbiyak ng lupa sa ilang palayan, wala pa umanong na itatalang nasirang palayan sa rehiyon ayon sa DA. Kung tan-aon gid nato ang rainfall conditions sa Caraga, dili pa gid siya alarming, sir. Kay we are and kuan pa gid siya kanang below to near normal pa ang Caraga. Inaasahan ngayon ng Department of Agriculture na magiging matagumpay ang pag-aani sa buwan ng Mayo sa kabila ng nararanasan ngayong matinding init ng panahon. Raymond Octubre, UNTV News and Rescue, Butuan City. Nagbabala ang ilang senador at economic managers ni Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa masamang epekto ng reenacted budget. Anila, partikular na tatamaan nito ay ang mga programang pang-infrastruktura at mismong ang ekonomiya ng bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Posibleng umabot na hanggang Agosto ang pag-iral ng reenacted budget. Ito ay dahil hanggang ngayon ay wala pa rin katiyakan kung magkakasundo na ang liderato ng Kamara at Senado matapos ang pagpupulong kay Pangulong Rodrigo Duterte noong Martes ng gabi. Ang hiling ng Senado, ibalik sa orihinal ang ratified 3.75 trillion peso 2019 proposed budget
at alisin ang nangyaring realignment at itemization ng budget na inilaan umano para sa mga kaalyadong kongresista ni House Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Sa naging posisyon ng Senate leadership, malinaw na labag sa konstitusyon ang ginawa umanong pag-amyenda sa budget matapos itong maratipikahan. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, bukod sa ginalaw na budget sa ilalim ng Health Enhanced Program, may realignment na nangyari rin sa budget ng Department of Public Works and Highways. Ito rin ang sinabi ng Senador kay Pangulong Rodrigo Duterte nang magkaharap-harap sa meeting sa Malacanang. So sabi ko kay Presidente, Mr. President, ang masama po dito, siyempre, legacy program ninyo yung build. And dahil nagalaw yung substantial amount of 72 billion, nire-allocate nila sa mga distrito, madidiscarrel ngayon yung build program. Bukod sa epekto ng realignment sa build program ng administrasyon, tiyak na may epekto rin sa ekonomiya ang reenacted budget kung magpapatuloy ito hanggang Agosto. Sa ilalim ng reenacted budget, hindi mapopondohan ng mga infrastructure projects at mga programa ng pamahalaan ngayong taon. Ayon kay Senate Committee on Economic Affairs Chairman Sherwin Gatchalian, posibleng bumagal sa 6% ang gross domestic product. Sa forecast naman ni Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Pernia, 4.9 hanggang 5.1% ang magiging GDP at kung buong taon ang reenacted budget ay bababa ng 4.2 hanggang 4.9% ang GDP growth ng bansa. Noong 2018, ang full-year GDP growth rate ng bansa ay pumalo sa 6.2%, mas mababa sa target ng pamahalaan na 6.5 hanggang 6.9%. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ipinahayag ng Malacanang na may posibleng epekto ang 2019 budget impasse sa election bid ng mga mambabatas. Ito ay dahil may direktang epekto sa ekonomiya at mga proyekto ng pamahalaan kung mananatiling reenacted ang pambansang pondo ngayong taon. Di naman naiwasang makapagbitiw ng pagkadismaya ang palasyo dahil sa pagkaipit ng 2019 budget sa sigalot ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Kung ang tao magsasuffer, di siyempre, maapektuhan lahat yan. Siguro wala lang pondo yung Kongreso. No, hindi ba? One time news briefing, I said, there should be one department who should be responsible for all the projects all over the Philippines. Yun lang ang trabaho nila. Iikot sila para sabihin na, ito, kailangan ng, di ba? Para tingnan natin kung may tatakbo pa sa Kongreso. Palagi tayong nagiging hostage ng away nila. Muling nagpahiwatig si Pangulong Rodrigo Duterte na tatanggalin niya ang ilang opisyal ng pamahalaan. Kasabay nito, muli namang binweltahan ng Pangulo ang mga kandidato sa pagkasenador ng oposisyon. Ito ang balita ni Grace Doctolero. May mga panibagong opisyal ng pamahalaan na aalisin sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Pangulo, tila hindi nakikiisang ito sa kanyang mga programa kontra katiwalian. And I will be firing another set of officials. I'm sorry. Mahirap kasi. Yan lang ang ko. Now, if you want to help me run the government at yung programa ko. Bagamat hindi niya pinangalanan, ilang beses na ring pinunan ng Pangulo ang ilang opisyal ng Department of Agrarian Reform dahil sa umano'y kawalan nito ng aksyon sa land conversion cases. Giit ng Pangulo, dapat ay may pamahagi na sa mga magsasaka ang mga nakatenggang lupa ng gobyerno. Ako lang ang presidente ngayon. I have distributed almost 160,000 hectares. Ginawa ng Pangulo sa campaign sortie ng PDP laban sa Kawayan City, Isabela kagabi. Kasabay nito muli ring binweltahan ng Pangulo ang mga kandidato sa pagkasenador ng oposisyon. Aniya, walang maayos na proyekto na nagawa ang mga kandidato ng 8 diretso. Bigyan mo ako ng isang project na mga 8 diretso that has a meaningful impact on the lives of the Filipino. Sige nga. Aabot sa mahigit 10,000 Isabelenyo ang dumagsa sa campaign rally ng PDP laban sa Kawayan. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Kawayan, Isabela.
Nangampanya sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao ang ilang senatorial candidate ng 8 Diretso. Nag-ikot sa mga palengke sa Iloilo City si dating Interior and Local Government Secretary Mar Rojas. Sa Cebu City naman nanuyo ng mga botante si Magdalo Party List Representative Gary Alejano at sa mga estudyante sa Misamis University naman nangampanya si Senator Bam Aquino. Ang hugpong ng pagbabago senatorial candidates ay nasa Legazpi City sa Albay ng kampanya. Ngayon ang kanilang huling araw ng pangangampanya sa Bicol Region. Si Senator Grace Poe solong ng kampanya sa Bataan kanina. Sa Nueva Ecija at Nueva Vizcaya naman, nag-ikot si dating Senador Lito Lapid at ang senatorial candidate na si Nery Colmenares. Sa mga Labor leader naman, humarap ngayong araw. Sisimula na sa Setyembre ang first batch ng registration at pag-i-issue ng National ID sa ilalim ng Philippine Identification System of PhilSys. Ito ang inihayag ng Philippine Statistics Authority sa pagdinig ng House Oversight Committee on Population and Family Relations. 6 na milyon ang target na mairehistro sa Setyembre. Kabilang sa mga unang irerehistro ay mga indigents, may kapansanan at mga empleyado ng gobyerno. Libre ang pagpaparehistro. Target naman ng PSA na mairehistro ang 100 milyong Pilipino sa 2022. Ginagawa na ng paraan ng Facebook ang nararanasang problema ng maraming Facebook at Instagram users sa iba't ibang bansa. Ito ay kasunod ng insidente kung saan hindi ma-access simula kagabi ang mga naturang social network sites, lalo na sa mga gumagamit nito sa kanilang desktop computers. Tiniyak naman ng pamunuan ng FB na ang naturang problema ay hindi konektado sa DDoS attack o Distributed Denial of Service. Ang DDoS attack ay nangyayari kapag nagkakaroon ng problema sa kanilang web servers. Kabilang sa mga nakaranas ng problema ay ang mga nasa North America, Europe, Hong Kong, South Korea, Japan at Pilipinas. Mabilis namang nag-trending sa Twitter worldwide ang mga hashtag na Facebook down at Instagram down. Ang Facebook ay may tinatayang 2 billion users. Nasa bansa ngayon ang US 7th Fleet flagship na USS Blue Ridge. Ito ang unang port visit ng barkong pandigma ng Amerika mula noong 2016. Dumating ito sa Manila Port kahapon matapos magtungo ng Japan at South Korea. Naglayag ito sa South China Sea kung saan nagkaroon ng pakikipag-ugnayan sa Chinese Navy. We did have some interaction with Chinese Navy. All of our interactions were safe and professional. Really nothing significant to report, but we are experiencing the same thing. As you know, we go, we fly, we navigate, and we operate wherever the law allows us to do so. Ang pagbisita ng USS Blue Ridge ay nangyari ilang linggo matapos bumisita sa bansa si US Secretary of State Mike Pompeo at tiniyak na tutulungan ng Amerika ang Pilipinas sakaling magkaroon ng pag-atake sa bansa.